Bagamat man nakabalik na si Kawhi Leonard sa lineup ng Los Angeles Clippers sa kanilang last game, hindi pa rin naman ito sapat para mabuhat at maging competitive laban sa mga pinakamalalakas na team. Maging ang point guard na si Chris Paul nakapagdesisyon na ituloy ang kanyang pagre-retiro, gayong alam niya mukhang wala talagang pag-asa ang kasalukuyang lineup para mag-compete sa kampyonato. Sa madaling salita, mukhang palpak ang ginawang move ng Clippers. May ilang miyembro ng front office ang nagsimula ng magsisihan sa pag-trade nila noon sa kanilang dating player na si Norman Powell. Kung inyong ang matatandaan, bago pa magtamo ito ng injury, siya ang bumubuhat sa Clippers sa scoring. Kaya ngayon nga pong nawala ito sa lineup, bigla nga pong nanlamya ng husto ang kanilang opensa. Hindi rin naman kaya ni Harden at Kawhi na buhatin ng Clippers sa kanilang mga laban, kaya hindi na nakakagulat bakit isa sila sa pinakamahina, pinakakulelat na team ngayon sa NBA. Siyempre, ang kanila nga pong ipinalit kay Powell na si John Collins, napaka-inconsistent sa scoring, kaya wala nga silang nakukuhang tulong galing dito. Samantala, dito naman tayo. Ayon nga po sa lumabas na balita, ang mismong rason bakit maagang umalis DeAndre Ayton sa panalo ng Los Angeles Lakers kahapon laban sa Utah Jazz dahil sa pagkakaroon nito ng knee contusion, kung saan kinakailangan niyang ng ilang araw o linggo para makarecover sa injury. Kaya inaasahan na mawawala at hindi siya makakapaglaro sa team. Kaya hindi na nakakagulat ngayon bakit sa kabila ng patuloy na pagkapanalo, may mga trade pa rin ang nagsilabasan. Marami pa ring mga bagay ang dapat ayusin ng team at isa sa priority nila ditong gawin ay ang pagkuha ng bagong player at ang pagkuha kay Andrew Wiggins. Base nga po sa ibinalgar ni Jake Fisher ng Bleacher Report, binabantayan at minomonitor ngayon ng team ang kalagayan ni Wiggins sa Miami Heat kung magiging available ito sa trade market. Posible nga ditong i-offer ng Lakers sa Miami Heat ang kanilang mga player na sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht na parehong hindi nila ginagamit sa rotation. Sa kabilang banda, hindi pa rin naman paglalaro ngayon ni Trae Young sa Atlanta Hawks, na gagawa pa rin naman ng team na makakuha ng panalo. Siyempre, kagaya ng kanilang panalo laban sa Charlotte Hornets 113-100 na siyang nagpaangat ng kanilang record sa 11 wins 7 losses bilang numero 5 sa Western Conference. Pero hindi rin naman yan magagawa ng Hawks kung hindi dahil sa pag-step up na pinangunahan ni Jalen Johnson na kasalukuyang kumukuha ngayon sa team sa pag-average niya ng almost triple-double, 22 points per game, 9 rebounds, 7 assists. Yes mga idol, as of now, siya ang first option ng Hawks sa opensa at siyang pinaka-consistent sa lineup, at sa kanyang pinapakita, itinuturing siya ngayon bilang superstar ng Atlanta at hindi malabo na mapabilang siya sa darating na All-Star Game. Ito na nga mga idol, at maganda ang pinapakita ng Atlanta Hawks dahil sa kanya.